At ngayon naman, ang aking i-share sa inyo ay ang pagtatanim ko ng red okra. Kayo ba ay pamilyar na sa red okra? Ito yung kanyang buto. Halos ay kaparehas din ng ordinary nating okra. Pero kapag ito tumubo, makikita natin ang pagkakaiba, may batik na puti, may batik na pula yung kanyang mga dahon. At ngayon mga kabayan, ay atin ang sisimulan ang pagpupunla. Yan. So, huwag natin gano'ng papakalaliman at baka hindi makatubo. Yung tama lang. May sobrang isa ating dududlihin na rin. So mga kabayan, tapos na tayo magpunla. Ngayon naman, ang sunod na step ay aking didiligan. Mga kabayan, pagkatapos ating madiligan, nilalagay natin sa ulanan. At obserbahan natin kung ilang araw bago siya mag-sprout o tumubo. Pagkalipas ng 12 days, ay ito na yung aking red okra. Yan yung pagkakaiba, mapula yung kanyang puno, paritangkay ng dahon. Katulad nito. Yan. Ito ay bali, tumagal ng 12 dahil hindi ko na binabad ang buto. Pero kung ito ay aking binabad, siguro mga 6 to 10 days, baka yan may suloy na. Hindi nga sabay-sabay, siguro itong iba, napalalim ang tanim ko ng buto. Ay ngayon mga kabayan, ay akin nagsisimula at itatransplant ko na dahil medyo apat na yung dahon. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, dito ko na lang itatanim sa polybag para pagka halimbawang may kaunting hangin o ano pa man din na ilipat natin. Mga kabayan, natapos na nating itanim itong red okra. Ay ngayon gagawin ko, ililipat ko lang ito sa mga magandang lagayan na nasisikatan ng araw. Bukas ko na lang ilalagay at hahanap ako ng magandang pwesto. So yan mga kabayan, naway kay may natutunan sa ginawa kong pagtatanim ng red okra. At update ko lang kayo pagka ito may mga bunga na. Magandang araw kabayan.